I remember her being my classmate because she was taller and older than everybody in the class. She didn't speak good English or Tagalog, and I remember having brought an expensive toy to class, and she wanted to buy it for me. She was older as well, that's why she didn't really hang out with our classmate. It seemed like she was 13 in 2003, which means she was indeed much older than us in our grade 1 class back in 2000. And I don't think she took Filipino classes. She was brought to the activity room near the main office. I didn't even know her name was Alice. We used her Chinese name the whole time. Then they and nothing but the Your Honor, hindi ko na po alam. Homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm. Si Teacher Rubilin lang po yung nagturo po sa Amelia Leal po, siya po yung biological mother ko po. At siya po yung kasambahay po nila tatay ko. Nagmatch ang mga fingerprint ni na Bamban Mayor Alice Guo at nag-Chinese national na si Guo Huaping. How I wish po na I have a perfect family. Perfect family. I will move to cite in contempt Guo Huaping, aka Alice Guo. Guo Huaping, alias Alice Guo, aarestuhin namin kayo. Siya po yung nagbukas ng pinto para makapasok po itong... Naglabas na ng arrest order laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa hindi dito pagsipot sa mga pagdinig kaugnay ng mga ni-raid na Pogo Hub sa kanyang bayan. Bukod sa kanya, pinaa-aresto na rin ang 7 iba pa, kabilang ang ama, 3 kapatid at tunay umano na ina ng alkalde. Samantala, 2 sa mga naging kaklase noon ni Mayor Alice Guo sa Greece Christian High School sa Quezon City ang lumutang at nagbigay ng kanilang naging salaysay. At ito ang kanilang matinding revelasyon. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang videong ito na tiyak na ikakagulat nyo. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Pinadadampot na ng Senado si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa 2 magkasunod na hearing sa Senado nitong June 26 at July 10. Hindi kasi sumipot ang alkalde para sagutin ang pagkakaugnay niya sa operasyon ng iligal na pogo sa kanyang bayan. Sa arrest order na ilalabas ng Senado at pirmado ito ni Senator Chis Escudero, ipinag-utos ang pag-aresto at pag-detain kay Mayor Alice Guo. Inatasan ng Sergeant at Arms para ipatupad ito. Bukod sa alkalde ay may arrest order rin para sa 7 iba pa, kabilang ang ama, 3 kapatid at ang umano'y ina ni Mayor Alice Guo na si Wen Yilin. Kasama rin ang dating accountant ng alkalde na si Nancy Gamo at Dennis Cunanan na representatibo umano ng Bamban Pogo. 4 na grupo ang pinadala ng OSEA para maghain ng arrest order. Pero hindi pinapasok ng gwardya ang mga pulis at mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms na magsisilbi sana ng arrest order laban sa mga kapatid ni Mayor Alice Guo na sina Shimin at Sheila Leal Guo sa isang pabrika ng tela sa Valenzuela City. Ayon sa gwardyang humarap, wala raw ang mga Guo sa loob. Tanging ang dating accountant lamang ng alkalde ang nahanap ng mga otoridad na nasa kustodiya na ngayon ng Senado. Ayon pa kay Senator Risa Ontiveros na unang hakbang pa lamang ang arrest order para mapanagot si Mayor Alice Guo sa batas. Maghihintay daw sila sa Senado hanggang dumalo ang naturang alkalde sa susunod na pagdinig, pati na ang iba pang na-cite in contempt. Ayon sa abogado ni Mayor Alice Guo na nasa Pilipinas pa rin umano ang alkalde at pinayuhan na rin umano niya na humarap ito sa Senado. Okay na yung kanyang pakiramdam lahat. Hindi mag-surrender siya kasi ang kailangan lang naman mag-testify siya. Hindi mo maayos pa yun kung sa dami ng exposure na to. Hindi naman humuhupa yung atake sa kanya, yung cyberbullying. Lalo pa nga tumitindi. So sa tingin mo ba maayos pa yun? Sumasailalim na rin umano si Mayor Alice Guo sa mental health intervention. Sa kanyang latest post, humingi ng patawad si Mayor Alice Guo sa mga taga-Bamban dahil hindi umano niya nagampanan ang pagiging alkalde. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga taong nadadamay daw simula nang pumutok ang isyu sa Bamban Pogo. Sa huli, muli niyang iginiit na siya ay isang Pilipino. Bagay na natiling questionable dahil sa mga lumutang na record na nagsasabing siya ay isang Chinese national na ang totoong pangalan ay Guo Huaping. Samantala, 2 sa mga naging kaklase noon ni Mayor Alice Guo sa Greece Christian High School sa Quezon City ang lumutang at nagbigay ng kanilang salaysay sa pamamagitan ng kanilang interview through Facebook Messenger na humiling na itago ang kanilang pagkakakilanlan. Ito ay base mismo sa ulat ng The Manila Times. Kinontak umano sila ng mga di umano'y dating kaklase ni Mayor Alice Guo kung saan ito nag-aaral noon. Dito ay ibinulgar nila
na hindi umano totoong homeschool at may teacher Rubilin ang naturang alkalde. Lumantad ang dalawang matapos umanong isinapubliko ni Senator Win Gatchalian ang mga dokumento na sa naturang eskwelahang ito nag-aaral ang alkalde. I remember her being my classmate because she was taller and older than everybody in the class. She didn't speak good English or Tagalog, and I remember having brought an expensive toy to class, and she wanted to buy it from me. She was older as well, that's why she didn't really hang out with our classmate. It seemed like she was 13 in 2003, which means she was ended much older than us in our grade 1 class back in 2000. And I don't think she took Filipino classes. She was brought to the activity room near the main office. I didn't even know her name was Alice. We used her Chinese name the whole time. Then they were both held back during the morning classes and were in the higher grade for the afternoon classes. When she graduated grade 6 in Chinese classes, despite not having finished the English classes all throughout elementary, she left school. Pero so far, ang mga na-freeze, 36 bank accounts ni Alice Guo, 12 land holdings, 12 motor vehicles, and 1 helicopter. So ito yung mga assets ni Alice Guo na freeze ng AMLAC. In fact, matagal na namin hiningi itong detalye at matagal na namin pinapressure sila to file even during the beginning of the hearing, which is early May. Inaano na namin sila, pinapressure na namin i-file yung AMLAC case. Kasi hindi namin ma-disclose sa committee. If you remember, hindi namin ma-disclose sa committee until ma-file at until mag-rule yung Court of Appeal. Nasa CA kasi ito eh. So, if, in other words, mas mataas yung requirement para humingi ng freeze order. So, final nila ito kahapon. Nakita nga namin na 36 bank accounts. Biro mo, isang tao, 36 bank accounts. 12 land holdings, 12 motor vehicles, and 1 helicopter in the freeze. And then aside from that, meron pang mga bank accounts ng mga corporation. I share with you yung listahan ng corporations. At yung mga individuals kasama doon yung mga fugitives na partners ni Alice Guo. So lahat yun na freeze. And gagawin ko na lang next hearing, ipapa-explain ko sa kanila yung amounts na freeze per person. Kasi binigay nila sa amin yung amounts. At malaking amounts talaga. We're talking about billions. No? In a span of 3 years, na billions yung pumasok sa accounts ni Alice Guo. Pero if you look at their corporations, kaya nga, di ba binabalikan natin during the hearing of corporations, pag tinignan natin corporations niya, both the income statements and the statement of cash flow, walang billions, puro hundreds of thousands lang. Kaya nagtataka nga kami, paano nagawa yung Bamban Pogo Hub, no, na ang halaga 6 billion, pero hindi lumalabas sa any of their financial statements. Kaya maganda itong AMLAC report. In fact, itong AMLAC report, napakahalaga ito dahil dito natin makikita na yung pera na nanggagaling sa iba't ibang lugar pumapasok sa bank account ni Alex Guo in the amounts of billions. Tapos, lumalabas to sa iba't ibang individuals at corporations, particularly dito sa pagsasagawa o pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Sir, what's the significance na na-freeze po itong mga assets and accounts na ito? Okay. Yung pag-freeze ng mga assets and accounts, ang ibig sabihin dito, hindi ma-justify ni Alice Guo sa nagagaling yung pera niya. Diba merong pag nagde-deposit ka o kung nagtatransact ka with the banks, pag 500,000 and above, rini-report yan kaagad sa AMLAC. Pag suspicious, rini-report rin. So, ang ibig sabihin dito, kung meron kang transaction sa bangko na hindi mo ma-justify kung saan nanggagaling yan, whether sale, whether dividendo, whether passive income, kaagad suspicious yan, ina-alert na kaagad yung AMLAC. In this particular case, hindi ma-justify ni Alice Guo saan nanggagaling yung pera niya. Kasi nga, pag tinignan mo yung income statement niya, lugi yung kanyang mga corporation So, sabi rin ng AMLAC, pareho sa findings namin, na hindi niya ma-justify kung saan nanggagaling. So,
Kaya kaagad nag-investigate ng AMLAC at nalaman nila, they found out na talagang suspicious in transaction at mataas ang probability nito na money laundering ang nangyari. Kaya na-freeze kaagad yung asset. Kasi kung hindi mo i-freeze to, ang pera madaling mag-transfer. Pwede makawala to at wala na, no? Hindi na mahuhuli. So kaagad na-freeze to ng Court of Appeals. Sir, kaya po ba i-trace ng AMLAC kung saang bansa nang galing? Or kung meron din Yes. mga outward transactions po? Kaya. In fact, dun sa report na binigay nila sa amin, very detailed. No? Hindi ko lang ma-share ngayon, no? Kasi nga, I want AMLAC to share that. But talagang detalye kung saan nanggaling yung pera, malaking portion nanggaling sa China at pumasok dito at lumabas sa ibang mga individuals at corporation dito rin sa Pilipinas. So lahat to dapat mo i-justify, hindi walang justification. At it's worth noting na bakit ngayon lang lumabas to. If you look at the timeline, 2019 pa, no, na malaking transaction. In fact, tinitignan ko yung transaction niya. In a span of 3 years, almost billions yung pumasok sa sa account niya. Bakit hindi na-report ng bangko? So ang suspetsa ko dito, meron rin pagkukulang yung bangko. Baka yung mga bangko, lalo na yung mga branches, meron rin kontsaba na nangyari at hindi rin report kaagad sa AMLAC. Dahil ito kaagad ni-report mo. Pag yung branch nakakuha ng perang malaki at hindi ma-justify nung depositor, kaagad ni-report to. Bakit in 2019 walang na-report? Ngayon lang 2024 na-report. So meron din akong suspetsa na itong mga bangko, meron din ganitong kontsabahan. If you remember, nangyari rin yan in the past, no? Yung Bangladesh illegal transfer sa Pilipinas. Kung matatandaan natin, nangyayari talaga yan. That's why nga na-establish tong AMLAC para mabilis yung reporting. Thank you, sir. Next po sa akin si Mian. Hi sir, good morning po. Sir, bago dun sa mismong question ko, follow up lang, sino po yung nagpakita sa inyo na may billions na pumasok sa account ni Alice Go? And anong years to, sir? AMLAC. This is between 2019 to 2022, more or less, no? Okay. More or less. And who So, told you, AMLAC? AMLAC. Broad strokes muna ngayon, Mayan, dahil nga Yeah, sir. kalalabas lang to kahapon and we're still bound by the executive session. But ang agreement naman namin with them, once na na-file at nag-rule ang Courts of Appeals, which kahapon nag-rule na rin, they can already disclose the details through the hearing. So, we'll wait for them to disclose that kasi daming detalye. No? We're talking about thousands of records ang tinignan nila. Sir, yung they showed you about billions of pesos na pumasok sa mga accounts niya, kahapon lang to, sir, o matagal na habang binibuild up nila yung kaso? Matagal na itong pinakita. Hindi lang namin masabi nga because of the ongoing investigation. Okay, sige. Sir, punta ako sa kasi na-interview po ni Manong Ted kanina si Attorney Stephen David. First, sir, sabi niya walang problema kung na-freeze, pero bakit to pati yung detalye ng sensitive issues, detalye, I guess he was referring to yung mga 36 bank accounts, ganyan. Bakit daw nilabas pa yon? Violation na raw yun ng right ni Mayor Go. Sabi niya, hindi ko maintindihan anong logic unless gusto mo ng publicity trial. And if so, ganun po ba kahina yung kaso nyo para kailangan nyo pa na idama yung public sa mga ganitong, ilabas yung ganitong mga sensitive na mga detalye, sir? Yung kaso na ifinal sa Courts of Appeals forms part of public records yan. In fact, anyone can get yung petition ng AMLAC sa CA. So, yung petition na yan will contain everything. The number of bank accounts, the asset, even the amounts. At yan forms part of public records kasi final na eh. Kaya nga inantay muna ng Senado na i-file at inantay rin ng Senado magkaroon ng ruling. Dahil kung wala naman ruling ang CA, ibig sabihin walang probable cause. So may ruling na at merong yung records na sa CA na. So anyone can ask for those records, no? Dahil nga
it forms part of public records na. So kasama din yung bank accounts, kasama din yung amounts. I just don't have the amounts right now. Pinapakuha ko pa yung petition, but may mga advance info na kami na nakuha about itong petition. Oo. Sir, sabi ni Attorney Stephen David, baka naman daw malabo yung kaso nyo kaya ginagawa ng public para sa trial na ito. Kasi kung confident daw kayo sa malakas ang kaso nyo, hindi na kayo hihingi ng saklolo sa public, meaning hindi na kayo maglalabas ng mga detalye sa public. Well, ini-inform namin yung public kung ano yung nangyayari. Like for example, itong AMLAC case, we're informing the public na mayroong AMLAC case kasi matagal na rin namin sinasabi to, the second hearing pa lang, lumalabas na yung money laundering. If you remember, linabas rin yung dalawang partners ni Alice Go na na-aresto sa Singapore because of money laundering. That's $2 billion of money laundering. Kaya maaga pa lang meron na kaming nadidetect ng money laundering. Hindi lang namin malabas yung detalye because ongoing na investigation. But since official na ngayon, at hindi lang official, may ruling pang CA, so pwede nang ilabas yung detalye for public information and public consumption. So wala... Go ahead, sir. Yeah, hindi naman namin linabas to nung pending pa eh. That's why we had to wait. In fact, in last hearing, yung Wednesday, we were forcing AMLAC to reveal yung details ng case. But if you notice, AMLAC was really following the rules. Hindi sila nagsabi. No? Sinabi lang nila na file na, pero yun hanggat doon lang. So wala kayong nakikitang violations, sir, sa paglabas po ng detalye nyo at ng AMLAC, particularly yung mga 36 bank accounts at yung mga ari-arian ni Alice Go? Walang violation? Walang violation because that forms part of public records. Eh. And anyone can go to the courts to ask for that petition. In fact, yung mga kaso, dahil notarized yan, it forms part of public records. Hindi naman yan top secret. Eh. Kasama yan sa petition. And sa isa pa, sir, sinasabi po ni Attorney Stephen David na marami daw matatakot mag-invest sa ating bansa kapag ganito na nilalabas naman pala yung mga detalye ng tungkol sa mga investments at mga bank details. Maapektuhan ba talaga yung investment, sir, pag ganito? On the contrary, kaya hindi tayo maalis-alis sa gray list because of money laundering and POGO. Kung matatandaan mo, parati tayong nasa gray list. Hindi tayo maalis-alis dyan eh. If you read the gray list report, which binasa namin, isa dyan sa pinakamalaking black eye sa atin ay yung POGO because yung POGO nga, hindi transparent yung kanilang transaction. So ngayon, napakita natin sa buong mundo na ang AMLAC is responsive, mabilis sila, at detalyado yung kanilang pagpa-file ng case. At para sa akin, malaking sinyalis yan na sinuseryoso natin ang money laundering dito sa ating bansa. At ikukulong natin at ihuhuli natin mga criminal na involved dito sa money laundering. So para sa akin, mas tataas ang investors' confidence dahil yung mga criminal na dito ginagawa yung money laundering nila ay mahuhuli. In fact, ako, kumpante ako sabihin to, na ang Pilipinas naging money laundering haven na rin ng buong mundo dahil ang laki ng perang pumapasok billions yung pumapasok dito sa ating bansa. In the case of yung Bamban and Porac, makita natin yung construction nila pumasok dito billions of pesos pero hindi makita sa nanggaling o sino ang binayaran. Kaya hindi maganda yan para sa ating bansa at itong filing ng AMLAC case sinyalis to na effective yung ating enforcement at huhulihin natin at ikukulong yung mga taong involved sa mga criminal activities. Sir, last na from on my part po. Kasi challenge na po yung inyong confidence dito sa inyong kaso against kay Alice Go. So are you confident, sir, na malakas naman po yung inyong kaso laban sa mayor? Well, at the end of the day, may na magpa-file ng kaso yung mga executive agencies. Kami, in aid of legislation, so ang output namin, mga legislative proposal, and of course, also executive recommendations. No, so, for example, isa sa mga nakita kong recommendation namin in money laundering, we found out that, hindi ko nasasabihin kung ilan, but we found out na yung AMLAC investigative team ay short-handed. No? And during the consultation with them, ang request nila, lakihan yung kanilang
investigative team at bumili ng mga sophisticated software na kailangan ng malaking pera. No, for example, kung hindi lumabas itong money laundering issue, hindi namin malalaman na kailangan nila ng mas malaking pondo sa investigation at pagbibili ng mga sophisticated software. So ito yung mga legislative output na nakita ko, no? At yung AMLAC was very transparent na, and they're very honest rin na sabi nila na talagang kailangan nila ng tulong kung gusto natin bumilis yung transaction. So ang punto ko, at the end of the day, ang pagpa-file ng kaso nasa kamay ng executive, kami ang aming output legislative, pero nagtutulungan kami in so far as information is concerned. And ako, kampante ako na matibay yung kaso laban sa dito sa mga criminal syndicates. At hindi lang makikita natin multiple cases, no? Mayroong human trafficking, mayroong money laundering, mayroong ngayon may COA to na I'm sure susunod dyan yung BIR tax evasion kasi nga walang final sa tax returns. Multiple yung cases na ipa-file. Pero yung detalye ng cases nasa kamay na yan ng executive branch. Thank you, sir. That's all for me. Next po sa akin si Victoria Tulad. Hi, sir. Good morning. Morning, Victoria. Sir, can you explain lang po para mas maintindihan ng layperson? Ano po ang impact or anong implication kung a certain person has this many number of bank accounts? Ano yung possible po na nangyayari? Wala naman masama kung marami kang bank accounts. No? Ang importante lang ma-explain mo saan pumapasok yung pera mo. There are two types of transactions when we transact with the banks. And these two types of transactions are being reported to AMLAC. Number one, yung covered transaction. Pag nag-deposit ka ng more than 500,000, dapat i-disclose mo sa banko saan nanggaling yan at i-report din yan sa AMLAC. Pangalawa, yung suspicious transaction. Halimbawa, nag-deposit ka ng 1 million. Tapos yung disclosure mo, hindi ka tanggap-tanggap o may suspicion, i-report ka agad yan sa AMLAC. So, AMLAC naman, being the Anti-Money Laundering Council, rini-review lahat yan at tignan nila kung talagang merong detection of money laundering. So, nakita nila na itong si Alice Guo and yung mga partners niya, no, pag makikita natin, kasama doon yung mga money launderers na partners, plus yung mga Go-related companies, ang daming transactions. No? At hindi ma-justify ngayon kung saan yung nanggagaling yung pera. If you read the income statement of the Go-related family corporations, either lugi sila, ang kita nila 100,000, 200,000. On its face value, kaagad, red flag na yan. Pero pumapasok doon, daan milyon or billions pa. So magtataka ka, saan ba nanggagaling talaga yung pera nito? No? At yan ang naging basehan ng AMLAC, kaya nila investigan. At nakita nga nila na yung pera yung nanggagaling sa labas, hindi ma-justify kung saan nanggagaling yun. So, at yan yung classic money laundering, na yung perang galing sa ibang bansa, dinadala dito, at ginagamit yung perang yan, either magtayo ng criminal activities, pagsusuhol, paglalagay. Kaya importante na detect yung flow ng pera para hindi pumunta ulit sa masamang gawain dito sa ating bansa. So, sir, enough na ba to for AMLAC to file a money laundering case? We filed the money laundering case. Filed na. Yung sa Court of Appeals. I sent yung press release nila. And then, pag nung nag-file siya sa CA, ang next step, if-freeze ng CA yung assets and cash. No? Kasi nga, illegal yung pinanggalingan ng pera, therefore, dapat i-hold ng gobyerno yan. No? So ngayon, hinold na ngayon ng gobyerno. At ang theory, bakit pati yung assets? Dahil nga yung assets, ang perang ginamit sa pagbili doon, illegal rin o hindi ma-justify. Kaya finreeze rin yung assets. Sir, on the arrest order po against Mayor Go, kailan po natin ina-expect mailabas? According to narinig ko yung pronouncement ni Senate President, as soon as may contempt, i-release niya kaagad yung arrest order. I'll talk to him. Hindi ko pa siya nakakausap, but I heard his press con or nabasa ko yung press release niya na kaagad, no, i-issue niya. So,
I would assume today or probably Monday, no, ang i-release niya. Kasi ang requirement lang naman to cite them in contempt. Pero nagsulat na sir ang committee sa office ni SP? I have to check yung CA pero I have to check yung COMSEC pero yung meron namang motion at approved naman yung motion sa committee. So ano na yan it's an official motion and approved motion. So yung paperwork naman is kumbaga ministerial na lang. Importante naman the motion was approved by the chairperson. Okay. Sir, clarify lang sa process. So, nagsabina, nag-contempt, no need na for show cause or for show cause? Pwedeng diretso arrest order na? Pwede rin, yan, ano na yan, call na yan ng chairperson. Dahil yung kanyang explanation, in effect, para sa akin, that's the explanation for a show cause order. Diba, ang show cause naman is, bakit hindi ka pumunta? I-explain mo. Nagbigay na siya ng dalawang explanation, 2 beses siya hindi pumunta So, in other words, for me, that's enough of an explanation on why she did not appear in the Senate. And in my opinion, an arrest order na kaagad. Hindi na kailangan pa-explain pa dahil nagbigay na siya ng 2 explanation. I'm sure. Yung pangatlong explanation, I'm sure parehong explanation yung gagawin niya. So, in my opinion, dapat diretso na yan arrest order. But that's a call of the chairperson kung gusto pa niyang pa-explain o hindi. Wala kasi sa rules yung show cause order. It's really more for due process. I see. And then sir, punta po tayo dun sa school, sa Grace Christian. Nakausap niyo ba sir yung principal or any official? Did they confirm na si Go Huaping ay naging student nga po nila? Nakausap ng staff ko yung council nila at isa sa mga management nila. Pumunta yung staff ko at kinausap yung legal counsel, kinausap yung one of their high-ranking officials at confirmed doon talagang nag-aral. She studied there year 2000 to 2023. 3 years lang. After that, hindi ko na alam saan siya nag-aral. And then, nung nag-grade 1 siya, 10 years old na siya nung nag-grade 1 siya, dahil foreign student nga siya, hindi siya marunong mag-English at mag-Tagalog. So kahit 10 years old na siya, nag-grade 1 muna siya. At wala naman akong other than that, may mga pictures na lumalabas, maraming na nagsusirculate na pictures. I couldn't confirm that picture kung siya yun, dahil bata yung picture. So, hindi ko siya ma-confirm. Pero pag titignan natin kasi pag nag-enroll ka, may mga supporting documents. One of which yung SIR, yung kanyang Alien Certificate of Registration. Yung number ng Alien Certificate of Registration ni Go Huaping sa enrollment records, pareho doon sa Alien Certificate of Registration na hawak ng BI nung nag-last register si Go Huaping. So, parehong-pareho siya. On top of that, dahil foreign student siya, sabi ng school, dini-require nila yung birth certificate nung original country. At nagbigay nga siya ng birth certificate ng Chinese, yung in Chinese. At pinatranslate nila at lumalabas nga doon, she was born in China. And then ang tatay niya ay si Guo Jiangjong at yung nanay niya ay si Lin Wenyi. So very clear yun doon sa birth certificate niya. Kaya again, that corroborates doon sa BOI records. Lahat klaro na kung ano yung picture. Kaya nga yung testimony niya na lumaki siya sa farm, hindi totoo yun dahil nag-aral siya sa isang eskwelahan sa Quezon City pa, hindi sa farm yun. Alam naman natin Quezon City, hindi farm. And then, hindi siya nag-homeschool dahil nag-aral siya sa formal school. Si Teacher Rubilin is really a figment of her imagination. Now, subsequent 2003, hindi na namin alam kung saan nag-aral. Wala pa naman nagbibigay ng tips sa amin kung saan siya nag-aral. Sir, last, so ipapatawag niyo po ba ang any official of Grace Christian to the next hearing? Pinag-aaralan pa namin if ever kailangan.
I think in the terms in the case of her identity, settled na yan. Siya talaga si Guo Huaping, Chinese siya. So para sa akin settled na 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 Chinese citizen siya, and therefore dapat ma-cancel yung kanyang birth certificate. So parang yung identity issue niya is settled na yan eh. At yung mga nakuha naming mga evidence, pwede nang gamitin ng SOGEN sa pagpapalakas ng kaso nila sa quo warranto at dun sa cancellation ng birth certificate niya. Thank you, sir. Next po si Daniel. Sir, good morning. Sir, tanungin ko lang yung iba pa na pina-contempt. Nandito pa ba sila sa Pilipinas? And si Mayor Alice Guo rin ba, sir? Ano ba yung pinakahuli niyo pong nabalitaan? Nasa Pilipinas pa rin ba siya? Yeah, based on sa information namin sa BI, nandito pa siya, no? At wala pa kaming reports na lumalabas si Alice Guo o si Guo Huaping. So far, nandito pa siya. Ang alam ko lang wala dito ay yung father niya, si Guo Jiangjong, at yung mother niya, si Lin Wenyi. Yung iba, kumukuha pa kami ng information, but so far, parang nandito pa sila. Okay, so yun lang natanong ni School Records naman. Thank you, sir. Thank you. Next po yata si Kuya Marlon. Hi, sir. Good morning. Okay. Sir, under the present AMLAC law, ano yung, sir, yung liability ng mga banks, yung mga commercial banks na hindi nag-flag at hindi nagre-report ng mga suspicious transactions? Ako nakita ko mayroong pagkukulang yung mga bangko dahil bakit 2024 lang nila na report? Sa laki ng transaction na pumapasok, bakit hindi nila report to kaagad sa AMLAC para as early as 2019 naimbestigahan na kaagad to? Definitely meron silang liability dito. As to what is the penalty on it, I'll leave that to AMLAC to determine dahil tuloy-tuloy pa yung investigation nila pagdating sa reporting and compliance ng bangko. Yung mga bangko kasi meron silang compliance office eh. At itong compliance office na ito, sinisigurado nila lahat ng transaction ay complied with the requirements of AMLAC. Kasama din pagre-report ng covered transaction at suspicious transaction. Pero ang balita ko, pagdating sa branch level, wala palang compliance office. No? Yung compliance lahat nasa headquarters. So in other words, pinapadala pa ng branch sa head office tapos doon na lang nila tinitignan kung complied o hindi. At the branch level, wala. So may time gap na nakikita kami. Pero that's not an excuse dahil alam naman natin, ang pera mabilis tumakbo yan. Ngayon with digital banking, in an instant, pwede ka na magpadala ng millions eh. So, nakikita ko procedural, meron rin pagkukulang yung bangko na dapat rin maimbestigan. Again, this is all in aid of legislation. Gusto namin ma-improve yung proseso ng bangko at gusto rin natin ma-improve yung compliance ng mga bangko. Sir, let me just go back dun sa testimony ni PAGCOR Chair Alejandro Tenco. What do you make of his testimony as compared to the initial press release they made regarding the role of a certain cabinet official? Noong time na yun kasi hindi pa pinapangalanan. And then yung kumpara nyo dun sa kung anong sinabi niya during the hearing. Well, ako I appreciate yung comments ni Chairman Tenco tungkol sa hindi siya magiging hadlang na kung ipapatigil ang mga pogo, hindi siya, kumbaga, open siya sa pagpapatigil ng pogo as long as may instruction either the President or Congress. Para sa akin, malaking hakbang na yan sa pagpapatigil ng pogo. Dahil nakita ko, personally, nakita niya na talagang malala yung mga ginagawa nitong mga pogo sa ating bansa in terms of criminality. At alam ko rin dahil yung mga kasamahan niya tulad ni Senator at ngayon Secretary Ralph Recto, si Secretary Balisacan, lahat ito ay pabor na iban yung pogo.
tingin ko mabigat rin yung nagiging pressure sa kanya ipagpatuloy ito. Dahil nga yung regulation na matagal na natin naririnig. In fact, in 2022 nung nag-hearing tayo, ganun din, stricter regulation. Hindi nangyayari. At wala ko kasing nakikitang scenario from now and in the future kung ipagpapatuloy yung POGO. Nabubuti ito at maaayos yung regulation dahil ilang taon na natin naririnig, ayusin yung regulation, hindi naayos. And one reason for that is because yung inherent conflict of interest of PAGCOR na regulator siya at operator siya. At pangalawa, ang mga enforcer natin, mga police. Hindi naman PAGCOR yung nag-enforce, mga police rin eh. So, wala rin sa kamay nila yung enforcement. So, in other words, talagang nakikita na rin by PAGCOR themselves na napakahirap i-garantiya na itong mga POGO ay hindi na magiging problematic sa ating bansa. In fact, point blank, tinanong natin nga, kung tingin niya hindi na mangyayari, hindi rin siya masagot eh. Kung hindi mo masagot ang isang industriya na magiging maayos, may problema na tayo. No? Dahil dapat i-garantiya ng isang ehensya na itong industriya na ito ay hindi magkakaroon ng kriminalidad at hindi magiging problematic sa ating lipunan. Sir, but were you surprised na parang kumambyo siya as many observe regarding dun sa una niyang binanggit ng role ni former presidential spokesperson Harry Roque? Kasi dun sa original press release ng PAGCOR, it says sila yung gumamit ng word na lobbying. And yet, doon sa hearing, parang binabawi niya na hindi naman nag-lobby, hindi nag-pressure. Well, in fairness naman kay Harry Roque, the way I understand based on the hearing, kasi narinig ko na yung detalye sa hearing, nung tinutulungan niya ito si Cassandra Lee dun sa mga papeles, wala na siya sa gobyerno, private citizen na siya. At bilang isang abogado, bumalik siya sa kanyang private practice. That's the way I understand it. So, nung tumawag siya at nag-lobby siya, maybe the word lobby is not correct, no? Because wala na nga siya sa gobyerno. Nung tumawag siya at nag-follow up siya at in-assist niya yung si Cassandra Lee, lahat yun private citizen na siya. So, para sa akin, just to be fair, trabaho niya maging consultant no? Bilang abogado at trabaho niya na gampanan yung assignment na ibinigay sa kanya ng principal niya. No? So, bilang abogado, syempre alam niya yung mga legalities, tinawagan niya yung PAGCOR para lakarin yung mga papeles. So, para sa akin, natural yan para sa isang private practice law firm. Iba yung storya siguro pag nasa gobyerno pa siya, incumbent spokesperson pa siya, or nasa gobyerno, yan, ibang story yan. Pero nasa private practice na siya. That's the way I understand doon sa story sa hearing. Sir, balik lang ako dun sa pagpasok ng pondo dun sa mga accounts ni Alice Go. Sir, billions of pesos yung binabanggit niyo. Sir, may ballpark figure lang between those years ng 2019 hanggang 2022. Ayaw ko magkamali kasi ayaw ko magkamali I'll give it to you. Basahin ko lang yung notes ko. I'll give it to you later. And I'll seek clearance lang from AMLAC kung okay na to disclose. Kasi pinakuha ko rin yung petition nila And I'm sure nandoon yun. Kasi yung petition, kung magpapa-freeze ka ng bank accounts, obviously, dapat ilagay mo doon kung ano yung mga laman ng bank accounts. So, pinapakuha ko lang petition and I'll let you know later on. But definitely billions yun. Hindi hundreds of millions, it's billions. Alam ko medyo vague yung billions, but I'll give you the exact amount later on. Ang alam ko, between 2019, kung kailan pinatayo yung Pogo Hub,
at between 2022 or 2023, billions yung pumapasok sa kanya at billions din yung lumalabas sa kanya. But I'll give you the exact amount later on. And sir, may we know if the source of the funds are the same or several entities din pinanggagalingan? Several entities. Company, and are these companies or individuals? Both individuals and companies. Iba-iba siya. Iba-iba siya. Kaya nga sabi ko sa AMLAC, dapat dinisclose na nila para malaman. Kasi nasa petition yun naman yan eh. Pag hiningi namin petition, andun rin lahat yun. No? So, but it's good to investigate that. Para sa akin, ito isa sa pinakamalaking anggulo nitong kriminalidad na ito eh. Yung money laundering eh. At based dito sa mga nakikita ko, nagiging money laundering hub na rin tayo. Dahil nga, ang daling magpasok ng pera dito. At kung hindi mo ma-justify saan nanggagaling yung pera, at hindi mo rin ma-justify saan pumupunta yung pera, nakakatakot yan dahil pwedeng gamitin yung pera sa pagsuhol o paglagay. Sir, uli na lang po. Sir, kahapon may binanggit yung NBI that they found out na about 200 Chinese nationals were given birth certificate sa Santa Cruz, Davao del Sur. Oo nga eh. How concerning? Yun, eh. Very concerning. Kasi, mo, Santa Cruz, out of all places, sa Santa Cruz, Davao del Sur, ang nagbigay pa ng late registration birth certificate or fake birth certificates. It goes without saying, talagang may sindikatong umiikot o may sindikato sa loob ng PSA o may sindikato mismo doon sa Santa Cruz na nag-aayos ng ganitong peking birth certificate. In fact, last Saturday, may nakausap ako sa Chinese community. Sinabi nila sa akin na ang running price pala para makakuha ng birth certificate kasama na passport, kasama na driver's license is 300,000. So, merong mga ganun na naglalakad, magbigay ka 300,000, bibigyan ka niya ng birth certificate, bibigyan ka niya ng passport, bibigyan ka niya ng driver's license at iba pa. Kumbaga, lalakarin niya nila lahat yun. Pero ang source kasi lahat yan ay birth certificate. Once na may birth certificate na, madali na kunin ng iba. So, yun yung narinig ko sa Chinese community na umiikot ngayon dahil nga lumabas na ito. Pumotok tong issue na ito eh. So, apparently, meron pala talagang ganyan na modus among gustong kumuha ng second birth certificate. Sen, do you intend to pursue a separate investigation on this 200 Alice Guos? Oo. Tama ka doon. Ito, in effect, 200 Alice Guo to eh. And I remember na pumotok to because merong isang Chinese na gusto kumuha ng passport. Nung ini-interview na ng DFA, hindi niya na masagot-sagot. At hindi rin siya marunong mag-Tagalog. No? So, nag-file na ako ng resolution to look at this closely. And we are urging PSA to already think about this and provide us with solutions dahil nag-uumpisa ito sa PSA. At ang setup kasi natin, PSA yung National Repository, pero local government units ang may hawak sa civil registry. Meron tayong 1,700 plus local government units. So, just imagine, ang dami mong pwedeng puntahan para mag-file ka ng birth certificate. No? Karamihan nga raw dito sa 200, nabasa ko, puro hilot eh. No? So, talaga naaabuso itong late registration natin at dapat maayos talaga ito. Kung hindi matatapos ng problema ito. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Hello po, sir. Good morning po. Amor po from Newswatch. Opo. Sir, yun pong possible na kontrabahan sa mga bangko. Is that something na dapat saliksikin sa susunod na hearing? And paano yung gagawin, sir? I-imbitahan ba dapat magsalita yung representatives ng mga banks to explain? Definitely. Nakita ko meron ding pagkukulang yung mga bangko pagdating sa compliance and monitoring.
Kagaya ng sinabi ko, 2019 pa ito, bakit ngayon lang lumabas? At hindi naman maliit na transaction to. We're talking about billions. So, imbitahan namin. I'm thinking of filing a separate resolution to investigate this matter. Kasi isang malaking problema na naman to, no? Yung compliance at money laundering. So, at aminado rin naman ng AMLAC na yung information nila nanggagaling sa bangko. So, kung hindi nagbigay ang bangko ng information, hindi rin nila ma-analyze yung problema. So, it really starts with the bank. Pero pag iisipin natin, maraming branches ang bangko eh. No? Pwede ka magbukas ng isang bank account sa isang branch at doon ka mag-deposit at depende sa sino kausap mo doon ay pwede kayong magka-kontsabahan. No? So, yan ang isang bagay na titignan rin namin. Sir, aside from, yan ba yung nakikita nyo parang biggest crack in our banking system? Kaya tayo nagiging, parang sabi nyo nga po, money laundering. Yun pong parang ganyang parang, kawalan ng system dun sa mga banks? Actually, may system na tayo eh. No? After na-enact itong anti-money laundering law, nagkaroon na tayo ng system. Pero yung enforcement ng system, yun ang pagkukulang. At yung compliance dun sa system, doon yung pagkukulang. Natuklasan ko nga na yung mga bangko, yung compliance nila nasa head office. Walang compliance sa branch level. So, tingin ko yun ang nagiging problema natin dahil sa branches nangyayaring problema pero hindi nalalaman ng head office dahil yung head office sa Makati. Kung yung branch mo nasa Tarlac, layo-layo pa bago mapadala yung mga dokumento sa Makati. So, dapat tignan rin yung proseso at yung sistema kung saan nagkukulang. At again, eye-opener to. Itong nangyari sa Bamban. Kaya nga, in aid of legislation, tinitignan din namin ano pa yung mga pagkukulang ng mga ahensya at yung mga stakeholders na rin tulad ng bangko sa pagpapatupad ng proseso natin sa anti-money laundering. Sir, compliance meaning yung mga alerts hindi nagagawang ibigay agad ng branches dun sa mga headquarters? Tama. Correct. Tama ka dun. Yung mga reporting, mga alerts, like yung suspicious transaction, pag nakita mo, nag-deposit to ng 100 milyon pero hindi alam kung saan nanggaling, i-alert mo na yung AMLAC na nag-deposit tong tao 100 milyon pero hindi niya ma-report kung saan galing. Pero ito lumampas kasi umabot ng 4 na taon eh. No? Even AMLAC, aminado bakit umabot ng 4 na taon. So, that's why titignan ako personally, titignan ko itong angulo na ito at para mahinto na yung money laundering sa ating bansa. Opo. Sir, balikan ko lang po ng konti, yun pa rin po sa identity regarding yung Grace Christian School na, sir, yung ganito pong nabanggit nyo nga po nung huli, mga lies, mga kasinungalingan po na nakita na dun sa testimonies ni Alice Go, what does it say about her, lahat po ng mga sinabi niya, and ibig sabihin po ba may tinatago siya dahil dun sa mga pagsisinungaling na yun? Nakakakilabot nga yung kanyang buhay eh. Pag iisipin mo, sa Senate, nagsinungaling siya ilang beses, 2 beses sa hearing. Pumunta pa siya on TV kay Karen Davila para ikwento yung kanyang buhay, na lumaki siya sa farm, homeschool siya. Nung nangampanya siya sa Bambang, ganyan rin yung story niya. Pilipino siya, lumaki siya sa farm. Pero ngayon, nalaman na natin lahat na walang katotohanan doon. Nag-aral siya sa isang formal school. Hindi ito maliit na school, malaking school to. Kilala sa Filipino-Chinese community. Parehong school pa kami, Christian High School. At walang teacher Rubilin. May mga formal teachers rin siya. So talagang makikita mo na itong taong to hindi ordinaryong tao dahil bawat segundo nagsisinungaling siya. No? At bawat galaw niya kasinungalingan dahil sasabihin niya Pilipino yung kanyang ina pero hindi naman totoo. So tapos napasok pa kasama ang mga sindikato. Kaya talagang dapat ayusin natin sistema natin kasi mga ganitong klaseng tao nakakakuha ng birth certificate
at kayang-kaya niya magpanggap na Pilipino at kayang tumakbo sa public office. Ang pinaka nakakatakot dito yung public office eh. No? Sa ganyang kagaling magsinungaling, kayang umakyat yan easily to higher positions eh. No? So nakakatakot yung ganyan. Kaya di natin pwedeng bali-baliin at palampasin at hindi ayusin yung sistema natin dahil naaabuso yung sistema at proseso natin. Sir, thank you so much po. Yung Thank next you. po na magtatanong si Ate Cecil po. Hello sir, good morning po. Cecil. Sir, yun habol ko yung tanong doon sa 300,000 po na nag-issue para sa mga Chinese. Obviously, hindi kaya ng mga Pilipino yung 300,000. Sir, wala bang possible measure whether magkaroon ng moratorium sa issuance ng ganitong mga late registration? Para lang Magandang suggestion yan, Cecil. Hindi pa nabuksan yan, angulo na yan. No? Nagpadala na yung kasi require namin ang PSA to give us a list of solutions. No, yung mga pwedeng i-implement na natin. Kasi may problema na tayo ngayon. Ito nga yung 200. Na-shock nga ako. Biro mo 200 fake birth certificate sa isang lugar. No, na napakalayo pa sa Metro Manila. Kaya obviously na inaabuso yan. So sabi namin kahit na wala pang batas, magbigay na sila ng mga list of solutions. Pero dapat ayusin yung proseso. No? For example, may isa sa mga proposal ay bigyan sila ng administrative powers over the civil registry. Para yung civil registrar matakot at pwedeng maimbestigahan ng national. No? So, yun yung nakikita namin isa sa mga reforma. Hindi po ba papatawag yung nasa Santa Cruz para i-clarify bakit ganito kadami? Or local na... Papatawag rin yan. Ipapatawag rin siya. Sir, yung yes. Ipapatawag. Yung resolution ko para imbestigahan yung late registration, ipapatawag siya. At ipapatawag rin yung mga ibang lugar. Balita ko sa Lanao, may ganyan din na modus. So, ipapatawag rin namin yung mga civil register para mag-explain. Opo. Yun, sir. Tapos, sir, yung sabi natin kanina, yung manpower ng AMLA ay limited. Tapos parang, di ba nagiging reactive lang sila? Is it parang nakakakita tayo ng possible amendment ng AMLA law? Dapat nga hindi sila reactive eh. Tama kasi, actually, yun din yung unang bakit ngayon nyo lang nalaman na may problema na? Kung hindi pa pumutok itong Pogo Hub sa Bamban, tuloy-tuloy lang deposito yung mga money launderers sa ating bansa. Si Alice Go, tuloy-tuloy lang kumukuha ng bilyones na hindi natin nalalaman. Totoo yan. Yan yung unang nakita ko eh. At ang nagiging issue dito is hindi yung batas, kundi yung enforcement ng batas, yung implementation ng batas, at enforcement rin ng mga rules and regulations. No? So, yun yung nakikita ko. But marami rin dapat tignan sa proseso ng paglaban sa money laundering. May batas na kasi tayo eh. At nakita ko dito, hindi lang nasusundan yung proseso. Sir, second to the last, di ba meron kang report dati, Ways and Means yun, di ba, yung Tuban Pogo? Ano na po yung status nun and how will it parang affect itong ongoing development sa hearing ng Pogo? Yeah. Yung unang committee report resolution yun, na final namin at napirmahan na nasa plenary na. Pero next week, Tuesday, i-hear na namin yung 3 bills on banning Pogos. Isa kay Senator Joel Villanueva, isa kay Senator Allen Cayetano, at isa sa akin. So, i-hear na namin to para magkaroon na talaga ng batas. At nabalitaan ko sa lower house, meron din ganitong batas. So, para magkasabay na kami dito at magkaroon ng debate. Pagdebatihan na lang natin to sa floor para makita natin talaga yung kasamaan ng Pogo at ano yung problema na dinadala sa ating bansa. Opo. Sir, last na. Bali, ano yung mga pieces of legislation in summary, yung nakikita natin na clear na pwede nating itulak
sa Senate para ma-address itong mga problems. Thank you po. From this investigation, actually napakadami kaming nakita dito. Talagang revelation to na marami pa tayong kahinaan pagdating sa proseso at sistema. Una-una na dyan nga, yung conflict of interest ng PAGCOR, dapat ihiwalay yung regulatory at operation functions. Pangalawa, yung birth certificate at late registration process natin, dapat may ayos yun. Pangatlo, yung AMLAC, dapat pondohan natin yung kanilang investigation at maimbestigahan rin yung kanyang proseso. Ito yung mga top of mind na lumalabas dito sa hearing namin. At ito yung mga, iba dito ay funding at policy recommendation. Pero ito yung mga lumalabas sa hearing in aid of legislation na dapat ipasok sa committee report as recommendations. Salamat po. Si Hannah Borday po yung kasunod. Salamat, sir. Ay, other Hannah po yata. Si Ate Hans. Hannah T. Yes po, Hannah Torrigosa po. Sorry po. Ate Hannah. Hannah T po sa Billionario. Sorry. Hello, I think that's me po. Hello, sir. Hello, Senator Win. Good morning po. Hannah from Billionario News Channel. Sir, ngayon kasi merong nagtitipon-tipon na different advocates sa QC para po manawagang ideklara yung July 12 bilang West Philippine Sea Day, since today we commemorate the 8th anniversary po ng arbitral victory against China in relation to the West Philippine Sea. So, ano pong thoughts nyo regarding the proposal to declare July 12 as West Philippine Sea Day? Okay ako dyan dahil nga malaking victory yan para sa ating bansa at vindication sa atin na nasa tama tayo. At gusto natin ipakita sa buong mundo na sumusunod tayo sa international law at ang dapat manaig ay yung rules-based order. Hindi padamihan ng bala o padamihan ng armas. Importante na malaman yan ng buong mundo na pantay-pantay tayo pagdating sa mata ng batas. At of course, yung commemoration, ano na rin yan, dagdag information at dagdag information para sa ating mga bata. Marami sa ating mga kabataan hindi naintindihan yung kahalagan nitong arbitral ruling. Itong arbitral ruling, hindi lang importante sa panahon ngayon, magiging importante sa panahon rin nila sa darating na panahon dahil yan ang magbibigay ng patibayan na nasa tama tayo at sumusunod tayo sa international law. Okay, sir. Salamat po. Thank you. Si Ate Macon po yata, Ate Mac. Sir, kasi nag-text siya sa akin, ang tinatanong yung sinabi ni Senator Risa po, na baka nakikita ba natin yung link ni Digong at hindi ba ma-divert yung attention dun sa investigation? Hindi lang po niya nalinaw saan link ni Digong. Siguro mas maganda tanungin si Senator Risa dahil ano niya yun information na yun, so mas maganda matanong siya. Ay, last na sir, ano yung na-expect natin sa SONA? Pang dagdag. I'll give you I'll issue na lang a press release on that. May mga naisip ako, medyo mahaba lang. Of course, ang unang-una dapat ma-tackle dito ay yung mataas na presyo pa rin, no? Yung pa rin na nagiging problema natin. Yung unemployment natin tumaas lately. So, ito yung mga top of mind ko na dapat ma-tackle din. Pero I'll issue a press release on that. Last na sir, siguro ito, yun. Yung sabi ni Senator VP Sara, hindi siya a-attend, and dineclare niya as, parang designated survivor siya. Well, I think siya naman talaga ang designated survivor, no? Being the Vice President. Hindi lang ganun yung terminology na ginagamit natin, but the Vice President is next in line
to the presidency. No? So, yun naman yung, kumbaga, yung nasa constitution natin, yun yung responsibilidad ng isang vice president sa constitution natin. No? So, yun lang ano. Pero sir, yung sa designated survivor, yung sa designated survivor, nawala lahat yung leaders. So, nakatakot tuloy umattend ng SONA ngayon. I don't think, yun naman. I don't think naman ganyan yung kanyang, ibig sabihin doon, no? Hindi ko siya nakakausap kaya hindi ko alam kung ano yung talaga nasa isip niya. But I don't think ganun yung nasa isip niya. No? I think ang nasa isip niya is siya yung next in line. No? So, but again, I think better to talk to her para to get kung ano talaga yung nasa isip niya. Nakita ko lang yung interview niya sa TV. Thank you po. Sir, sorry, kahapon lang. Sir, yung pumasok na billions kay Alice Go, coming from 2019 to 2022 lang. So, 2023 to 2024, sir, wala nang transactions? Meron pa rin. Pero yung bulto during those times, no? Natandaan ko yun eh. No? Yung bulto is within 2019, 2020, 2022. Ganyan. Yung bulto. Pero before that, after that, meron pa rin. But we can say that the billions of pesos that came in is until 2024. Pwede yun. Pwede. Kasi if you look at the chart, yung pinaka-bulk ng pumasok is within those time frame. And ang aking theory dyan is because tinatayo yung Pogo Hub. No? Tinatayo yung Pogo Hub sa ban. Oo. So, in other words, pumapasok sa kanya yung pera. Okay. Yung theory ko yan, that's my theory. Sir, yung banks, kaya 2024 lang sila nag-report, even if may bulk na pumasok from 2019 to 2022, nag-report lang sila because the AMLAC asked them to? Because iniimbestigahan na si Alice Go? No. Parang, the way I understand it, no? The way I understand it is, dapat may regular reporting yung covered transaction at suspicious transaction. Pero, parang some of the reports dumating is 2024 lang. No? I'm not sure if it's because of Alice Guo or because late lang talaga pumasok. But the point there is, bakit 2024 lang pumasok yung mga reports? Dapat real-time pumapasok yan eh. Pag merong covered transaction, merong suspicious transaction, immediately pinapadala yan. Bakit delayed by years? Hindi lang by months, by years. But so that's one of... Yes. But the banks initiated, sir, the report. Hindi naman dahil lang sa... na-pressure na sila sa amin. Hindi sila, hindi dahil... I'm not sure kung Alice ko pero the way I understand it is nagre-report sila, nadidelay lang itong mga report na ito. So, I'm not sure if it's because of Alice Go or because inano sila ng AMLAC, finlag na sila. But the point there is may delay. Regardless what happened, there should not be a delay. Dapat report ka na report. That's the whole essence of money laundering. Nadidetect mo kaagad at nahihinto mo kaagad. Pero kung hindi bibigay mo yung report ng on time, hindi mo ibibigay yung report ng on time, talagang hindi mo madidetect siya dahil late yung report. And that's yun ang aming information. Late yung reports na binibigay. Sir, last na, ang pwede ba namin sabihin na yung nilagay dun sa list, 36 bank accounts, 12 lots, 12 motor vehicles, ganyan, is that all that she has? So lahat freeze na siya? Lahat. Insofar as doon sa report na yon na freeze na. Pero, hindi ko pa sure kung lahat na yon ang assets niya. No? Kasi, for example, I'll give you an example na wala doon. Meron siyang Balisin Club Resort, di ba? Meron siyang club share sa Balisin na nasa SALN. Pero hindi kasama sa freeze order. So, I'm not sure bakit hindi siya kasama. No? So, hindi pa clear yan sa akin dahil na-file pa lang yung petition yesterday. No? But I think yung major assets niya, kagaya ng 12 lots at yung bank accounts, na-freeze na yon. No, tingin ko may mga butal-butal na hindi pa masyadong nakikita. Or may baka later on magpa-file pa ng supplemental ang AMLAC. But I think yung bulk, no, na freeze na siya.
Okay. Thank you, sir. Sir, hingi na lang po kami ng copy nung petition or nung CA order pag meron na po kayo. Yeah, pag nakuha ko na yung petition, Sir, pahabol Thank you, lang. Sir, pahabol lang clarification. Na-miss ko. So, kailan final ng AMLAC yung money laundering case? yesterday. Yesterday. Okay. Actually, nag-file sila yesterday. I understand nag-file sila yesterday. They were trying to get an order from the CA during the hearing. Pero hindi sila makuha. Not yesterday. Kailan ba hearing? Wednesday. Sorry. Wednesday. Wednesday So, sila money laundering, sir. Oo. Okay. Nag-file sila ng Wednesday. Sana may order na. Kasi kung may order na, then pwede nila i-disclose doon sa hearing mismo kung ano yung final nila. Pero hindi sila nakakuha ng order. Nakuha nila yung order gabi na eh. Parang Wednesday night na eh. No? So, that's why kahapon lang sila nag-press release at nag-bigay ng detalye. Sir, sorry, clarification. Yung money laundering case po versus Mayor Golang or lahat po nung nandito dun sa mga may frozen assets? Lahat ng nandoon. But if you look at the accounts, ang back doon kay Alice Guo. So, but lahat doon may magkakaroon ng kaso yun. Sir, sorry. Sir, pwede mag-clarify lang po, Senator. Excuse me. Pwede lang po mag-clarify. Go ahead. Sir, pagka tinel na yung anti-money laundering case, so ma-read na yung bank secrecy law dun sa pwedeng invoke ng mga napaila ng cases? I'm not sure kung ganun ang effect niya. I'm not really sure kung ganun yung magiging effect. No? So, but ang akin kasing information galing dun sa petition eh. So whatever you put in the petition forms part of public records. Whether buong secrecy niya, yung right niya sa bank secrecy mawawave o mawawala. I'm not very sure kung ganyan yung effect. Thank you po. Okay na? Si Mayan yata mayroong... Sir, sorry, isa na lang. Sir, stupid question. Yeah. Yung billions na yon, sure naman tayo na nandun siya. Hindi ba siya natatanggal? Hindi siya na-withdraw? Ano kasi yun eh. May transaction yun eh. So yung billions yung pumasok, iba lumabas, may pumasok ulit. So, but the period between 2019 and 2022, ang amount yun is billions. Pero hindi ibig sabihin na nasa account siya, lumabas rin siya. Lumalabas rin siya. Okay. So yung current account niya, kung magkano ngayon, yun ang wala pa akong information ngayon. Okay. But the mere fact, ang punto ko kasi, the mere fact na pumasok billions, at hindi mo ma-justify saan nanggaling yan, at even sa records, hindi mo ma-justify, hindi makita, may problema na kaagad. That's the point of money laundering. You have to justify where your money is coming from. In her case, hindi niya ma-justify kung saan nanggagaling yun. Okay. Got it, sir. Okay na kayo, guys? Thank you, sir. Totoo na po. Thank you so much. Thank you. Sir, pahabol lang, sir. Sir, pahabol lang. Ay, tama na! Seryoso ba? Pag may reunion ba kayo sa Grace Christian, hindi nyo nakikita to si Alice Guo. Mas lower batch 90, ano ba ko? Batch 1991 ako eh. So, yung mga pictures na pinapadala, I think sino ba nagpadala? Si Victoria ba yun? Sino ba nagpadala sa akin? Kasi nagpadala ako sa inyo. Galing ko sa Reddit yun eh. Ang dami eh. Ang dami. Kasi nga, nung lumabas na ito, marami ng mga anak ng mga batchmates namin nagsabi, or yung mga lower batch namin, sinasabi, nga, kaklase ko ito ganyan. Hindi ko naman ma-verify. Anong pangalan niya doon na? Guoping? Guoping. But in picture, hindi ko ma-verify kung siya o hindi. But if you look at yung picture, yung class picture, yung time, pasok naman doon siya sa time between 2000 to 2003. Pero whether siya yung batang yun ang hindi ko ma-confirm. Sir, malamang sir, may mga childhood crush yun doon, may mga... Baka si Senator. Hindi, ang punto ko kasi, kung 10 years, di ba Marlon, kung 10 years old ka nag-aral ng grade 1, 10, 11, 12, 3 years, matatandaan mo na yun, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na nakalimutan ko na. At least 10, 11, 12 years old, meron ka ng kahit papano, may memory ka na.
Pero sir, kahit pa paano consoling yung info na talaga naman palang bata pa siya, nandito na siya. Kasi mamaya, di ba, parang mamaya, recently lang siya pinadala, tapos na-alter, na-antedate lahat ng documents. Mas matinding, yung corruption. Actually, it makes sense kung nandito na siya ng 10 years old. Mapipick up po na talaga Tagalog kung ganun kabata. Thank you, sir. Sin marami talagang Chinese nag-aaral sa Grace Christian, ano? Meron din. I remember nung bata ako, marami kaming foreign students particularly China and Hong Kong. Natatandaan ko. So pupunta sila doon, nag-migrate or iba anak ng expat or iba anak ng negosyante, mag-aaral sila 1 or 2 years, tapos babalik na. May mga ganun kami. I remember that. Natatandaan ko. Meron may helicopter doon, sir? Wala.